Pagkapan natin ang Panginoon sa very anointed at bagong gupit. Teacher Joy! Praise God. Magandang gabi po sa ating lahat. Kayo din naman po ang mga kasama natin online. So ngayon naman po, tayo po ay tumayo at umpisahan po natin itong powerful declaration na ito. Ayan. So let us begin po in 1, 2, 3, begin. I declare that as I love the Lord, His unfailing love surrounds me, strengthens me, and secures my every step. As I diligently seek Him, I will surely find Him. Unstoppable riches and honor, enduring wealth and lasting prosperity are mine. No barrier, no opposition. Follows me all the days of my life. These are my declarations in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. So, ngayon po, nalaman na tayo sa ating Luke chapter 4, verse 18 to 19. Ready? Go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the good news to the poor. He has sent me to proclaim and open your sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to release the to hear of the Lord. Jesus Christ is my Lord, and He is Christ the Rock. And let us put on the full armor of God, the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the sandals of peace, the shield of faith, and the sword of the Spirit. We are covered by the full armor of God. Praise God. Protected by the blood of our Lord and Savior Jesus Christ, And filled with the sovereign Holy Spirit. surrounded with the bearing of God. Sige po, tayo na po ay umupo. Ayan. So, on behalf of our spiritual parents, sila Dada Risha, Dada Beret, ako po ay naatasan ngayon na ibahagi ang ating salita ng Panginoon. So, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin at hingin natin ang presensya ng ating Panginoon. Yes, Lord, Abba Father, our Lord Jesus Christ, and Sovereign Holy Spirit, maraming salamat po sa gabi ito, Panginoon. O God, as we come together, O God, in your presence, Panginoon, patuloy kami mag-soak sa iyong presensya. Gayon din naman, patuloy namin alamin ang mga salita na babahagi mo sa aming mga buhay, Panginoon. Tulungan niyo po kami nawa na patuloy na lulugo sa aming spiritual na pamumuhay, Panginoon. At gayon din naman, naging pagpapala kami sa simbahan, Panginoon, sa Christ na lang, paging sa aming mga pamilya at sa buong Pilipinas. We love you, Lord. We glorify you, O God. Sovereign Holy Spirit, fill us with your presence. In the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Praise God. Ngayong gabi ito ay nasa 3 weeks na po tayo na ating natin na generosity release increases. Ayan. So, ako po ay naniniwala, and alam ko naman na tayo ay naniniwala, no? That a person who is generous is transformed by God's grace. Amen po? A person who is generous is transformed by God's grace. No? I believe that nung tinanggap natin ang ating Panginoon, talagang ang kanyang pagmamahal, ang kanyang presensya, ang kanyang dugo na nagbalot sa atin ay talagang na-transform tayo. Diba? From glory to glory. Maging ang katangian ng Panginoon ay na-apply natin. Diba? Kaya I believe, no, tayo ay tunay na mapagbigay. Naniniwala ka ba doon? Ikaw ay tunay na mapagbigay. Because you are transformed by God's grace. And sabi nga sa Bible, no, a generous person will prosper. Diba? A generous person will prosper. Nung binasa ko po ito, no, pinakita sa akin ng Panginoon kasi nasa isip ko, kailangan ba maging muna ako? Maging mayaman muna ako bago ako maging mapagbigay? Sabi niya
Hindi ibig sabihin kailangan na maging prosperous muna tayo para maging generous tayo. Diba? Dahil ang generosity ay hindi lang tungkol sa pera, no? Minsan, diba, yun na, nasabi ko kanina, iniisip natin kailangan maging mayaman muna tayo, malaki yung income natin, diba? Masabi muna na or makita muna sa buong mundo na may position tayo bago tayo maging blessing sa iba. So, hindi pala ganon. No? Pinapaalala sa atin ng Panginoon na ang susi sa prosperity is generosity. No? Every time you are generous, diba? Generous ka in terms of love, diba? Sa time, sa talent, diba? It will multiply. Kapag ipapagamit natin ito sa ating Panginoon, ito ay mag-multiply. So, sa gabing ito, tayo po ay gagabayan sa salita ng Panginoon na matatagpuan sa 2 Corinthians 9, verse 6 to 10. Sige po, basahin po natin. Sige po. Habang nantay po natin yung PowerPoint, basahin ko po. The point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver, and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. As it is written, He has distributed freely, has given to the poor, His righteousness endures forever. He who supplies to the seed, to the sower, and bread for food, will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. Ayan. So sabi po dyan, no, based po sa ating nabasa, ang salita ng Panginoon. As you can see po, kung i-analyze po natin ang salita ng Panginoon, lagi in terms of God's principle, Bible principle, lagi nauna ang si God, syempre. And syempre yung kanyang seed, di ba? Syempre, si Lord naman talaga ang nauna sa lahat. Diba? And sinabi dyan, seed ang nauna, di ba? Kasi yan ay galing sa Diyos. No? Ibinigay niya ito, simula pa lamang, di ba? Na hindi natin hinihingi o hindi natin pinagpaguran. Di ba? Kasi yan ay generosity. Part yan ng generosity ng ating Panginoon. Di ba? And lahat ng meron tayo, yan ay seed na binigay sa atin ng Panginoon. Praise the Lord, di ba? Di ba, isipin natin na everyday nagigising tayo. Generosity ni Lord. Di ba? Bigyan tayo ng oxygen. Generosity ni Lord. Nabigyan tayo ng technology. Di ba? Generosity ni Lord. Kasi gagamitin natin yan sa trabaho, sa pag-aaral. Di ba? May mga, may mga online class na nga, di ba? So, lahat po yan ay generosity ng Panginoon. Maging sa paligid natin, di ba? Generosity yan ng ating Panginoon. Maging wealth and health natin, generosity yan ng Panginoon. And praise the Lord, di ba? Tuloy-tuloy po ang ating prayer chain. Diba? Yan po I believe part yan ng generosity ng Panginoon. Kasi, diba, kasi po ako na-experience ko pag ako nag-prayer, nakakasulo ko bigla. Pero generosity ng Panginoon, nagisingin tayo para magpatuloy sa panalangin. Diba? Yan po ay biyaya ng Diyos. So, pangalawa naman po dyan ay sabi dyan ay yung sowing. No? So, pangalawa dyan ay ang sowing. No? I believe ito naman ay nagpapatungkol sa decision making. Decision natin, no action. Ibig sabihin, tayo ay may participation na bilang steward na tumatanggap sa ating Panginoon. So, ibig sabihin po, no, nasusukat na dito yung faith natin. Kapag natanggap natin, pag na-receive natin yung blessing from the Lord,
from the Lord, ito ba ay ibabahagi mo o ikikip mo na lang ng pangsarili mo? Diba? So, dapat hindi po tayo ganon. No? And, tandaan natin na hindi lalago ang blessing kung hindi mo ito ibabahagi. Ang seed ay supply galing sa kanya ng Diyos. Diba? Kaya sabi dyan, whoever sows sparingly will also reap sparingly. Diba? Whoever sows bountifully will also reap bountifully. Diba? The more na tayo ay nagtatanim, the more din po nadadami ang ating ani. And meron pa akong ginawang flow, diba? Based on sa naunawaan natin na pagkakasunod-sunod sa salita ng Panginoon. So, syempre, next slide po. Nauuna ang ating Panginoon. Diba? Ang Panginoon ay magbubuhos, mag-aasik ng seed sa atin. So, kasunod dyan ay heart. Malalaman natin kung bakit. Sunod yan ay sowing. Diba? Sowing tayo yan. Tayo yan, nakaka-receive ng seed. And, ayan, sumunod ay multiply and overflow. So, ito po yung yan. Ibig sabihin, God is the source of everything that He pours us resources, diba? Lahat ng mga resources na meron tayo, diba? Ability, your time, your talents, lahat ng provision, and even the gospel. Diba? Kaya tayo nakakapag-share ng gospel, it's because of God, diba? Na nag-create sa atin. Okay? And it passed, the seed passed through our heart, diba? Our action and our decision. Ibig sabihin, yan yung participation natin. Ibabahagi ba natin yan or hindi? And syempre, lagi natin tatandaan, bilang sower, diba? Bilang manager of God, ang ating main job is talagang i-invest ko sa tamang paraan. Diba? And tandaan natin na anuman bagay na tinanim natin sa buhay ng tao sa kaharian ng Diyos ay tinuturing na binhi. At ito ay mag-multiply at mag-overflow. Kaya dapat po ang heart natin ay generous. So, dapat generous heart tayo. Amen? Kasi naniniwala po ako na kapag maayos ang faith natin, madaling makita ang faith natin kapag tama ang laman ng puso natin. Ayan. So, ngayong gabi po ay pag-uusapan natin, reveal na natin ang title. Ayan. So, ang title po natin is Generosity Position You for God's Increase. Diba? I believe, diba, sa mga daang linggo, ang dami na po natin natutunan patungkol sa generosity. Diba? Kasi ito yung character ng ating Panginoon. At bilang anak ng Diyos, bilang follower ng Diyos, paano ba natin i-align yung ating sarili bilang good steward? Diba? Kasi tayo ay reflection ng character ng ating Panginoon. Diba? Lahat naman tayo gusto natin overflow, diba? Overflowing blessings, multiplication ng favor ng Lord, diba? Gusto natin yung magagandang plano ng Diyos para sa atin. Pero, maganda po na maunawaan natin paano ba tayo piniprepare ni Lord, diba? Para dito, diba? And ngayong gabi po, meron po akong apat na ibabahagi. Paano tayo ilalagay ng generosity sa tamang posisyon para sa increase ng Diyos sa atin, diba? I believe lahat yan ay talagang iniin natin yung increase, no? Hindi man instant, pero as long as makita ng Panginoon yung heart natin, diba? Magiging pakiramdam na lang natin na, ay, ang bilis naman. Diba? Ang bilis kumilos ng ating Panginoon. So, sige po, simulan po natin. Una ay, ayan, give with the right heart. Ayan, give with the right heart. So, sabi sa 2 Corinthians, so ito po ay mula rin sa ating key verse. 2 Corinthians 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.
God loves a cheerful giver. Giving with the right heart means giving willingly, generously, and with a cheerful heart. Diba? Sabi po doon sa not reluctantly, kapag tayo nagbibigay, not reluctantly. No? Sabihin, yung ginawa mo lang ito, naiya ka, ginagawa mo yan. Parang may pag-aatubili ba? Ayan. Yung may pag-aalinlangan na ginagawa mo to. Diba? Kumbaga, hindi siya full heart talagang binibigay mo o sinusunod mo yung pinapagawa ng ating Panginoon. Ayan. So, hindi lang ito tungkol sa hindi ito tungkol sa halagang binigay natin, no, sa tao or sa Diyos, but about the motivation behind our giving. So, sa church natin, di ba, meron tayo under sa 10 building blocks, meron tayong motivation doon. Ayan. So, ang ating motivation isa sa motivation natin ay ang love. Diba? Pero sino ba ang nagbigay ng love? Diba? Sino ba ang love natin? Diba? Walang iba si Lord Jesus Christ. Diba? The Lord bless us because He loved us. Diba? Gusto ng Lord mag-multiply, diba? Sa pamamagitan mo lahat ng blessings. Hindi ka lang niya padadaan, maging ikaw ay makakatanggap din. Kaya dapat, maayos ang motivation na ating puso. Diba? So, maaari naman na minsan yung increase, diba, mabagal, so baka may inaayos lang po ang Panginoon. Or baka ikaw ngayon nandito, hindi mo pa nararanasan ang increase, baka may inaayos si Lord sa puso natin. Diba? And example nga po, no, sa story ng isang balok, ayan, next slide na po. Baka nandiyan yung, ayan. Basahin po natin sa Marco 12:43 to 44. Tinawag ni Jesus ang mga alagad niya at sinasabi ko sa inyo ang totoo. Mas malaki ang binigay ng yudang iyon kaysa sa lahat ng nagbigay. Sapagkat silang lahat ay nagbigay lamang ng bahagi ng kanilang kayamanan. Ngunit, ang byuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan, ibinigay niya ang lahat ng kanyang ikinabubuhay. Diba? So, dyan po, sa context na yan, excuse lang. So, nakita ng Lord ang isang babae, maraming mga nakapila sa simbahan, marami doon mga nakasabayan niya talaga mayaman, mapera, malalaking mga halaga ang hinulog. Pero, isa sa nakapukaw ng atensyon ng ating Panginoon ay ang isang balon. Hindi man siya mayaman, hindi man malaki ang pera na inulog niya, pero ito ay base sa kanyang ilalaman ng puso. Diba? Because God looks at the heart. And sabi pa sa Deuteronomy 15 verse 10, give generously to them, and do so without a grudging heart. Then, because of this, the Lord your God will bless you in all your work, in everything you put your hand to. Ayan. Diba? Give generously, dapat. Diba? Give generously, dapat yung ating heart. Diba? Kasi, dapat hindi tayo napipilitan. Diba? Bakit ba na kailangan tama ang puso natin? Diba? Because it breaks the spirit of selfishness and greed. Diba? It breaks the spirit of selfishness and greed. Diba? Dapat nire-rebuke natin yan. Hindi tayo madamot, hindi tayo kuripot. Diba? Tayo ay mapagbigay, 'di ba? Tayo ay blessed. Tayo ay mayaman, 'di ba? At tayo ay magpapagamit sa Panginoon, 'di ba? Because ayun nga, the more na
the more na dinideclare natin yan sa ating buhay, lalayo ang spirit of selfishness sa atin, di ba? Which God can hinder, which can hinder God's increase in our life. So, dapat aalisin talaga natin yan. No? And, ayan. Ang kamay na laging kumukuha ay, sabi nga dyan, di ba? Ang kamay na laging kumukuha ay napupuno, pero ang kamay na nagbibigay ay umaapaw. Diba? So, ang kamay natin, dapat laging bukas palad. Dapat laging handang tumulong, magbigay. Diba? Kasi pag tanggap ka lang ng tanggap, kinikip mo lang yan sa sarili mo, panandalian lang yan. Diba? Hindi yan unlimited. Limitado lang yan. Baka nga madali lang yan maubos. Pero kapag the more na ibabahagi mo, sabi nga dyan, ang nagbibigay ay umaapaw. Diba? Hindi lang tayo tanggap ng tanggap. Dapat marunong din tayong magbigay. Diba? Next po. Ayan, sabi nga dyan sa Proverbs 11 verse 24 to 25, give freely and become more wealthy. Be stingy and lose everything. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Diba? Kapag magaan ang buhay mo at kapag ikaw ay nilapitan ng tao, magiging magaan ang buhay niya. Diba? Kasi nakikita niya si Lord sa'yo. Nakikita niya kung paano ka binago ng Panginoon. Diba? At syempre, magiging refresh din ang mga nakakausap mo. Diba? And pangalawang points, ayan, being faithful with what we have. So sabi sa Matthew 25 verse 21, John, his master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Yan. So, ito pong verse na ito ay nagpapatungkol sa the parable of talents. Yung isang amo po ay pinagkatiwalaan ang kanyang mga servant, no? Binigyan niya ang isang servant ng 5 ginto. Yung isa naman ay 2. Yung isa naman ay 1. At nung iniwan ng master ang kanyang servant, pagbalik, ito po ay lumago. Yung 5 po ay nagdoble. Yung isa din, yung 2 ginto, dumoble. At yung isa naman, nagtaka siya kasi hindi dumoble. Bagkus ay tinago pa. Diba? Tinago pa. So, hindi dapat tayo ganon, no? Tandaan natin na ang master natin ay si Lord. Ang master ng lahat ng meron tayo ay si Lord. Diba? Tayo, servant tayo, at ang primary job natin is gamitin sa tama. Gamitin sa maayos at i-invest sa tamang paraan. Diba? God reminded us the importance of being faithful, diba? Our faithfulness with the resources and opportunities we have determined our level of responsibility and reward in the kingdom of God, diba? And yun nga, kapag naging matapat ka sa maliit, magiging matapat ka rin sa malaki. Kaya nga sabi dyan, di ba? Well done, my good and faithful servant. Diba? So, parang ano yan sa trabaho or sa eskwelahan, di ba? Kapag nagagawa mo ng tama yung pinapagawa sa'yo, ang sarap sa pakiramdam na kapag sinasabihan ka or nape-praise ka, di ba? Kumbaga parang sinasabihan ka ng magagandang salita, di ba? How much more pag si Lord, nakita tayo ng Lord sa harapan niya na nagiging matapat
tayo. Diba? Dapat faithful tayo sa lahat ng meron tayo. Diba? Ikaw ba, gaano ka ba ka-faithful kay Lord? O gaano ka ba ka-faithful sa lahat ng meron ka na pinapagamit mo sa Panginoon? Ayan. Next naman po sa Luke chapter 16, verse 10, sabi dyan, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also dishonest with much. Ayan. Ang sabi pa dyan, sa 1 Corinthians 4, verse 2, now it is required that those who have been given a trust to prove faithful. Diba? So tayo ay may accountability paano natin i-manage ang resources or gifts or talents na meron tayo. Diba? No? Tayo ay pinagkakatiwalaan ng Panginoon. Katulad nung sa servant kanina, diba? Iniwan niya yung kanyang mga alagad. Diba? Tayo ay katulad nung 3 alagad na dapat pagkatiwalaan tayo ng Panginoon, 'di ba? Dapat doble-doble yung talaga natin pag-serve natin, 'di ba? Yung talagang buong-buong binibigay natin yung oras natin para kay Lord sa prayer, 'di ba? Sa pag-invest ng time sa iba, sa pag-share ng word of God, 'di ba? Dapat kahit nakatalikod or katulad nung ginawa nung 3 servant, nakatalikod ang kanilang amo, pero ginawa nilang doble yung pinagkatiwala sa kanila. Pero ganun din tayo na kahit minsan tinitingnan natin na hindi nakatingin si Lord, 'di ba? Pero tandaan natin, walang maitatago sa ating Panginoon, 'di ba? At nakikita niya, 'di ba? Nakikita niya ang laman ng ating puso, 'di ba? At kayang iparanas ng Panginoon ang increase, di ba? Kasi alam niya na kaya mong gawin yan or kaya mong ipagamit yan wisely, di ba? Gagamitin mo yan wisely, di ba? Pinapagamit mo yan ng buong katapatan, di ba? Maging ang buhay mo pinapagamit mo. Mararanasan mo ang increase, mararanasan mo ang multiplication and unstoppable blessings sa buhay mo, 'di ba? And magkaroon tayo ng short reflection. What resources, gifts and opportunities has God given to you? Am I faithful with what I have? And am I using them wisely, carefully, and for the benefit of God's kingdom? Baka naman kasi for our benefit lang, 'di ba? Hindi for God's benefit, 'di ba? So dapat baka mamaya may mga hino-hold back pa tayo, no? Pakiramdam natin na may mga pumipigil, 'di ba? Kaya hindi tayo nakakapag-step up sa ibang bagay, 'di ba? Then kapag ganun po, ask the leading of God, 'di ba? Or baka mamaya kailangan talaga ng deliverance 'yan. No? Kasi baka talaga may pumipigil. Diba? Pero lagi nating always check our heart. Diba? Oras-oras, minuto. Kaya nga sabi sa verse, diba? Guard your heart. Diba? Kasi yan din ay nagpapatunay ng ating katapatan sa ating Panginoon. Let us always seek the Lord. Ayan. So pangatlong puntos, trust God as your source. Ayan. Trust God as your source. So, ilang percent ba? Let's say, from 1 to 10, kaya mo bang i-rate yung sarili mo? Ilang porsyento ang pagtitiwala mo sa Diyos, sa resources na meron ka? Diba? Naalala ko po nung pumunta kami ng Batangas, na pagkwentuhan po namin nila Daddy Bishop. Diba? At nung nababahagi niya yung talaga nila, yung heart talaga nila na mag-give para sa church, 'di ba? Lalo na ngayon, magpapagawa tayo ng church, praise the Lord, 'di ba? Yung heart talaga nila na magtanim, 'di ba? Kahit na yun nga,
alam naman natin na hindi 100% nababalik yung talagang na-invest nila. Pero alam mo yung heart, andun yung heart nila to give kasi naniniwala sila sa Lord na kaya itong ibalik. So dapat, 'di ba, ganun din po yung heart natin. At nung narinig ko po, sabi ko, Lord, parang ako gusto ko rin yung ganung heart, 'di ba? Na sige, talagang yan na ibigay ko na para sa church. Kahit wag na ako, basta merong para sa church. Kasi para yan kay Lord. Diba? Trusting God as our source is indeed a way to remove the fear of lack from our lives. Diba? Na hindi tayo matatakot na mawalan. Kasi merong Diyos na kayang mag-supply ng ating pangangailangan. Kaya nga sabi dyan sa Philippians 4, verse 19, ayan. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Diba? God meet our needs. Diba? Hindi lang tayo tinagpo ng Panginoon para tayo ay maligtas. Hindi lang kaligtasan ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon, pati ang generosity. Diba? Lahat talaga kaya grabe talaga, hindi talaga natin, wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Diba? Kapag tayo haharap sa Diyos, wala tayong maipagmamalaki kasi lahat talaga ng meron tayo ay galing sa Diyos. Diba? God is the one who meet our needs. God is our great provider. Diba? Yes, we can provide for yourself, for ourselves, 'di ba? For your family, 'di ba? Napo-provide mo pangangailangan mo, yung simpleng bili lang ng make-up, ay praise the Lord. Nakapag-provide po ng Panginoon ng pampagupit, praise the Lord. Ayan, 'di ba? Kasi we trust God, 'di ba? We trust God for our finances, 'di ba? Alam mo na masaya akong ibabahagi sa inyo na simula po na hindi ko naman ini-encourage na lahat maging ang mga bata ay mag-asawa na. Hindi ganon. Pero ang inaano ko po ay napaka-bless at napakagaan sa buhay nung kami po ay kinasal. Di ba? Hindi talaga, ang dami talagang tinuro sa akin ng Panginoon, tinama talaga sa akin ng Panginoon yung paghahawak ng resources. Yun talaga yung unang tinama sa atin ng Panginoon. Kaya, alam nila Daddy Bishop, Mami Reb, na talagang pinaglalaban talaga namin. Diba? At ang nangunguna talagang dyan ay ang aking asawa. So, siya yung talaga unang nag-step up, ako ay taga-sunod. Diba? Praise the Lord. Diba? Kasi hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Trusting God as our source can lead to promotion and increase in all areas of our lives. Kaya nga, sabi sa Proverbs 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Diba? Thank you, Lord. Sige po, last na tayo sa last point, sa tithing and giving to God's work. Sabi sa Malachi 3 verse 10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will not be room enough to store it. So tithing is the key factor to financial breakthrough. Kaya nga, di ba, every Sunday, talagang ito yung inilalagay ng Lord sa puso natin. Pinapaalala sa atin ng Panginoon that ang tithing ay command ng Panginoon. At dito pa lang, kailangan makita na ang obedience natin. Di ba? And, kailangan maging consistent. Di ba? Dapat mayroong discipline na ginagawa natin ito. Sinusunod natin ito. Diba? Hindi niya tinitignan yung laki ng halaga, pero yung consistency. Diba? Tinuturuan tayo ng Panginoon na maging steward at hindi maging selfish. Diba? At maging responsible.
Diba? And kapag sinunod natin ito at kapag ginawa natin ito, diba, nagpalit tayo sa Panginoon, we will experience the breakthrough and the blessings. Maraming blessings. Favor, diba? God is the source of favor. Diba? God is the source of joy, good health. So lahat po yan, mai-experience natin, mararanasan natin yan. Promotions, diba? And even anointing. Diba? Lahat ng, pati nga ministry na hindi pa natin natutuklasan. Diba? Papatuklas at papatuklas sa atin ng Panginoon. Diba? Kaya, lagi nating tandaan, ang unang inutos sa atin ng Panginoon is to give the whole tithe to storehouse sa ating Diyos. Ibabalik natin ang para sa Diyos. Diba? Minsan nga inaiisip natin, magbibigay na lang ako pag marami na. Diba? Pero baliktad sa Diyos, kapag nagbigay ka, saka kanya dadagdagan. Diba? Again, ang tithing, diba? Ito ay pagsunod sa ating Panginoon. So, dapat ang mindset natin, mag-tithe ka kahit tithe ka. Diba? Mag-tithe ka kahit tithe ka. Diba? Yan ay, dapat tayo ay maging consistent in honoring God. Diba? Pag-honor natin yan kay Lord eh. And also, covenant din natin yan kay Lord. Diba? And, next yung giving. Diba? Giving is the outward expression of a generous heart. Diba? Yung pagbibigay natin para sa gawain ng Panginoon to support the work of God, to the ministry of God. Diba? This year talagang i-claim na natin na matutuloy na ang vision ng ating Panginoon para sa ating simbahan na talagang wide church. Diba? At we claim at we declare na isa tayo sa gagamitin ng Panginoon. And lagi nating tatandaan, unang-unang tinitingnan ng Panginoon ang consistency natin sa tithing. Diba? Praise the Lord. And your tithe is not just giving. It is the declaration of your trust in God's provision. Kaya naman, give generously and watch how God provides abundantly. Diba? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, yan po ang ating points. Give with the right heart. Be faithful in what we have. And trust God as your source. And pang-apat ay ang pagbibigay natin ng tithe at giving to God's work. So, yan po yung ating dapat na i-align. Diba? Para tayo ay makaranas ng pagpapala ng Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. O God, Sovereign Holy Spirit, Abba Father, our Lord Jesus Christ, Sovereign Holy Spirit, maraming salamat po, Panginoon, for your word na inimpart mo po sa aming puso, Panginoon, sa aming buhay. Help us to grow more and more, Panginoon, magpagamit sa inyo, maging tapat sa iyong kingdom. We love you, Lord. We glorify you. In Jesus Christ's name we pray. Amen.